ang isang may-ari ng kumpanya, hindi magpaparami ng empleyado para lang masabing malaki yung kumpanya. Di ba? May ratio and proportion yan. Kaya lang, hindi mo maiwasan na habang lumalaki yung size ng negosyo mo, kailangan mo talaga mag-leverage, dadami empleyado mo. Kaya pag establish talaga ang negosyo mo, makikita mo mga empleyado mo. Di ba? Ang dami. So, ba't lumalaki yung traditional business? Nag-leverage. Nag-multiply siya sa effort na maraming tao. Ang masakit sa business na traditional, lahat yan, susweldohan mo. Lahat yan, magre-ready ka ng kung ano yung mga benefits nila. Hi. Hello. So, ibig sabihin, at saka kung malaking kumpanya, ganito lang kasimple. Malaking negosyo, lakihan mo puhunan mo. Kung maliit ang puhunan mo at gusto mong malaking negosyo, tiyagain mo na maraming panahon. Hanggang sa lumaki siya. Ibahin natin sa non-traditional. Maliit na puhunan, ang laki na pwede mong kitain. Ako, on the average na sa mga around 30,000 people under my organization. Hindi lahat active. Imagine mo, ikaw lumagay sa tayo ko. Meron kang ganong karaming manpower. Meron kang ganong kalaking workforce. Ang tanong, ilan ang binabayaran po sa kanilang pasweldo? Wala. Saka nakakitang pwede kang mag-leverage pero wala kang overhead expenses. Naisip mo ba yun? Hindi mo kayang gawin yan sa traditional. Kaya marami sumasakit ang ulo sa traditional. Bakit? Makakapag-leverage ka, pero ang daming liabilities. Yung isang negosyante sa Nueva Vizcaya, laking negosyante. Nung pumasok sa Sante, kung makapag-ingay, grabe. Sa kanya ko nakuha yung kwento kanina. Siya kasi lahat ng mga Euratex, lahat ng mga malaki negosyo, siya nagpa-pioneering. Siya sa mayaman sa Nueva Vizcaya, nagbaran sa atin. Sabi niya, grabe to, na-inlove daw talaga siya. Kasi bakit daw doon sa kanyang, sa People's Choice yung tindahan niya, na-realize niya, pag bumili ng tabo, kinabukasan, hindi naman daw niya pinapalo up. Sabi sa'yo, bro. Sabi siya, arinola eh. Pero Dito, bakit dito. daw dito, No. hindi niya mapigilang maikwento yung barley, pero pagka napabili niya, hindi siya pinapalo up niya. Kasi concern siya. Ganyan din ako. Sabi ko, Hindi ko bakit ang mapigilan. klase ito? Tapos ito pa, first year niya, tinamaan yung travel. Wow. Second year, tinamaan kotse. Yung car incentive ni Sante. Nung nag-travel, nag-iingay. Grabe ako sa Hong Kong na samahan niya nun. Samantalang taon-taon, yung pamilya niyo, nagta-travel talaga. Kung saan-saan. At kasi Pero kung mayaman makapagkwento rito, kala mo, big deal. sila. Tapos nung binitawan niyo yung pinali sa dulo. Kasi, well-traveled naman po kami. Kaya lang, ngayon lang ako naka-experience ng travel na wala akong Libre. labas na pera. Nasanay po kami na kinita namin, tatapyan. Naka-budget. Tapos sumunod na taon, nag-ingay. Alam mo, nagugulat ako. Pag nag-ingay, nandun pa naman sa Branch Operators Conference. Conference yun. Doon nagsasalita. Kung bakit natatawag? Tapos makita mo, napaka-unique na kwento. Sabi niya, 8 years na po ako na ako yung kaya sa isang franchise ng Euratex. Million po nilabas ko doon. Million din ang pinapasok ko doon sa kumpanya. Pero wala akong malala in 8 years time. Kahit gulong man lang, narigaluhan ako ng may-ari. Oo nga. Samantalang sa Santi second year ko, narigaluhan ako ng kotse. Grabe pala ang ano. Traditional o non-traditional? Ano sabi niya? Sabi niya, mentor, 12 years na kami sa negosyo namin. Pero kung nakita ko na ang network Mas marketing ilabas mo na sa 12 years ago, baka ito yung ginawa namin. Pero siyempre, sobrang grabe ng hirap sa traditional. Kaya tutok na tutok kami sila mag-asawa. Pero nakita nila, iba yung potential nito. Kaya siyempre, dahil hindi na niya kayang pagsabayin, malaki na yung, yung negosyo niya. Pero, ang isa pa na-appreciate niya, yung sinasabi kong freedom and comfort. Meron na siya noon. Pero ang context niya sa freedom and comfort, peace of mind. Yung hindi ka matatakot na one day biglang Kasi siya daw sa mag-shut down. gabi, bago siya matulog, katindi, katakot-takot daw ang prayer niya. Sana yung warehouse ko sa Oo. Rotonda, tsaka yung sa Bulacan. Sana Safe ko lang. maging safe. Oo. Tapos yung 4 na truck ko na nasa biyahe ngayon sa Oo nga, no? kasi kahit gaano ka naka-successful sa traditional, sunog, baha, lindol, nakaw,
back to zero ba? Isang sunog lang niya, wala na yung mga Uratex. Million pa naman. Yung isang driver niya ng trailer, nakasagasa. Wala naman. Bayad siya. Ah, Now, traditional. Balikan natin, non-traditional. I have 30,000 people under me. Wala akong pero na binabayaran on a monthly basis. Ganito ba ako mag-pray? Sana yung 30,000 na yun, wag bahain, wag malunod, wag masunog, wag marapture, wag na... Meron ba mga ganong... Imagine may peace of mind. Kasagsagan ng gera sa Marawi, sa Mindanao. Ang daming negosyo, ng mga tindahan nagsara. Kasi siyempre, takot, puto ka dito. Saan mo nakakita na gano'ng kasagsagan ng gera sa Marawi, umabot ng ilang buwan yan? Ang lakas ng benta ng something. Kasi kahit pala may gera, hindi titigil ng tao sa pag-inom ng barley. Dahil alam niyang kailangan niya. kailangan maging malakas. Pandemic, marami ba tinamang negosyo? Yes. Grabe. Dami nagsama. Yung mga dating higante, naging bugwit. Mm-mm. Anong 30,000-40,000 franchise ng Jollibee? Ilan Jollibee ang nagsara panahon ng Grabe, pandemic? dami. Pero imagine mo, non-traditional Sunday. Nag-times 3, nag-times 4 ang 10. Overshoot talaga. Kung ko naranasan kumita ng 200,000 sa Ano, na-appreciate mo ba ngayon kung gaano kaganda ang non-traditional business? At sa dami-dami na non-traditional business na pwede mong hanapin, na tagpuan mo yung isa sa pinakamatibay na kumpanya. Bahala si Sante paano niya patibayin yung kumpanya, bahala ka paano mo i-build yung network mo. May support program si Sante, may support program pa yung upline mo. Yun. Yun ang guys. Kaya lang, paano mo makakapitalize lahat yung support system na yan kung ikaw mismo comatose? Patay. Kumatos yung dreams talaga, oh. Bumalik sa comatose.